Habang sakay sa yate ay kinukuhanan ni Renato ng drone shot ang party nila ng kanyang mga kaibigan. 3:00 iyon ng hapon at magandang pagkakataon para sa video nila. Masarap sa mata ang mabining sikat ng panghapong araw, tiyak na pag-uusapan na naman sila sa Kamaynilaan kapag in-upload niya ang video na iyon. Isang modelo at events planner si Renato sa Maynila, sikat siya sa upper class at hinahangaan ng marami. Madalas siyang makitang pabalat ng lifestyle magazines at nudge guest sa mga lifestyle show. Siya ang takbuhan ng mga taga-Konyo Circle na naghahangad ng magagandang party at iba pang events kapag gusto ng mga iyon na mag-trending at hangaan ng lahat. Sa loob ng isang linggo ay hindi siya nababakante. Parating may nagpapabook ng serbisyo niya both in planning and modeling. Walang dudang sikat na sikat siya, katumbas ng kanyang kasikatan ang kayamanan. Sa dami nga ba naman ng kliyente niya ay napakahirap ng paniwalaan na hindi siya kumikita ng milyon sa isang kumpas lamang. Subalit hindi pa yon sapat kay Renato. Sa Pilipinas lamang siya sikat at sikat lamang siya sa mga taga-Rockwell at iba pang pangmayaman na properties. Hindi siya kilala ng mga ika-nga nila sa matapobre circle nila, commoners. Hindi siya kilala ng mga pangkaraniwang tao at kapag nakarating siya sa ibang bansa, ay bibihira lang din ang nakakakilala sa kanya, hindi kagaya ng mga Kardashian, Hilton, Gutierrez at Cortez. Kahit saan makarating ang mga iyon ay kilala, samantalang si Renato Sandejas, hindi gaano, gusto niyang mag-trending at makilala ng lahat, gusto niyang lalo pang sumikat. At ang drone shot na iyon ang magbibigay noon sa kanya. I-upload na sana ni Renato ang video ng party nila sa yacht nang may mapansin siyang kakaiba. May napansin siyang bahagi ng video na tila may anino, nagsalubong ang kanyang kilay at pinagmasdang mabuti ang anino sa mga ulap. Napailing siya, hindi anino ang mga iyon kundi mga aktual na bagay. O tao. Nangilabot siya at ipinagpatuloy ang panonood sa drone shot. Hindi niya napansin noong una pero talagang may mga hugis tao na nahagip ang kamera. Kinuha niya ang cellphone at nag-text sa kakilala niyang videographer. Nagtanong siya kung may oras ba ito upang i-check ang videos niya bago ibinulsa ang aparato. Siguradong matatagalan ang reply ng kaibigan niya. 3:00 pa lamang kasi ng madaling araw, lumabas siya ng cabin at tumingala sa kulay itim na kalangitan. Madilim pa at natutulog ang mga kaibigan niya sa kung saan saang bahagi ng yacht samantalang siya ay gising na gising pa. Habang nakatingala ay may napansin na naman siyang gumagalaw sa kalangitan. Ikinurap-kurap niya ang mga mata at kinuskus pa. Gusto niyang isipin na lasing pa siya at naghahalusinate dahil sa ilang tabletang nilunok upang mas makaramdam ng labis na kasiyahan at enerhiya sa party. Ngunit nang dahan-dahang bumaba sa kanyang harapan ang isang pagkaganda-gandang babae na nakasuot ng puti ay parang nawala siyang lalo sa huwisyo. 6 foot and 5 inches ang height ni Renato, ngunit halos magkapantay lamang sila ng babaeng kaharap. Nagniningning ito sa kapusyan, mas maputi pa sa mga modelo at artistang kilala niya. Kulay abo ang kumikinang na buhok nitong ubod ng haba, kaya nakalapat at tila ahas na pakurba-kurba sa sahig. Abuhin din ang perpekto nitong mga kilay at mata, matangos at manipis ang ilong. Makipot ngunit mapintog ang malarosas na labi at may mataas na cheekbones. Mukha talaga itong modelo, Renato. Tama ba?
Anito sa malamyos na tinig na bahagya pang nag-echo, napansin niyang may maigsi itong pangil tulad ni Avril Lavigne, ngunit wala siyang madamang takot, ni ang misteryoso nitong paglapag mula sa kalangitan ay hindi niya ikinabigla. Payapa ang pakiramdam ni Renato at para siyang inaantok. Halika, sumama ka sa akin. Inilahad ng babae ang kamay nito at inaanyayahan siyang sumunod. Wala sa sariling tinanggap ni Renato ang kamay ng babae, napakalamig noon. Ngumiti ang babae at humakbang, sumunod siya rito hanggang sa tuluyan nilang iwan ang yate at lumutang sa papawirin, pataas sila ng pataas. Hawak lamang ng babae ang kanyang kamay, nilingon siya nito at nimisyan. Ako nga pala si Simona, patungo tayo sa aming syudad sa Biringan. Sa syudad naming mga Dikusanon, wala nang pakialam si Renato. Sasama siya sa Simona na ito kahit saan, kung bakit. Hindi niya alam, parang wala nang saysay ang kahit na ano sa kanya. Ang mahalaga ay si Simona. Nakarating sina Renato at Simona sa isang syudad sa mga ulap. Nanlaki ang mga mata ni Renato at parang noon lamang nagising. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita. Sobrang moderno ng paligid. Ang naaalala niya ay madaling araw pa lamang nang makita niya si Simona. Ngunit sa syudad ng mga Dikusanon ay maliwanag na maliwanag, parang tanghali na ngunit hindi masakit sa balat ang tama ng araw. Narito tayo sa Araw City, isang syudad na sakop ng Biringan, ani Simona habang naglalakad sila sa pinkamodernong kalye na nakita niya, mas moderno at maganda pa sa mga syudad ng Amerika, Lingli at Japan. Malinis na malinis ang paligid at disiplinado ang mga tao na kagaya ni Simona ay nakasuot ng kulay puti. Lahat din ng mga iyon ay mga mestizo at mestiza, magaganda at gwapo. Pakiramdam tuloy ni Renato ay ang pangit niya. Hindi siya makapagsalita. Labis ang pagkamangha niya sa modernisasyon at kapayapaang kanyang nakikita. Halika, Renato, hinihintay ka na ng aming mga kasama. Ikaw ang aming espesyal na panauhin. Nanlaki ang kanyang mga mata at sumunod kay Simona, espesyal na panauhin. Siya. Gusto niyang magtatalon sa tuwa kaya lamang ay nakita niyang pinong-pino magsikilos ang mga tao sa Araw City. Nakakahiya namang siya lang ang parang taong bundok na maghihiyaw at matatatalon, siya na isang sikat na socialite. Sa kalilingon ay may nakita siyang isang pares na may hawak na cellphone, isang modelo na hindi pa niya nakita kahit kailan, nagsiselfie ang mga iyon. Bigla niyang naalala ang sariling cellphone. Tama, nasa bulsa nga pala niya iyon. Kinuha niya ang sariling cellphone at nag-selfie sa likod ni Simona. Piin-picturean niya pati ang mahaba at abo nitong buhok. Kinuhanan niya ng pictures ang nagtataasang gusali, mga billboard, mga tao at sasakyan. Lahat, narito na tayo, maya-maya'y anunsyo ni Simona. Nag-angat ng tingin si Renato at nagmamadaling sumunod kay Simona na pumasok sa isang tila arena. Para iyong Philippine Arena, ngunit mas moderno at kamangha-mangha ang konstruksyon. Isinuksok niya sa bulsa ng shorts ang cellphone. Mamaya niya na lamang i-upload ang pictures kasabay ng drone shot. Siguradong trending iyon. Maaaring isipin ng mga makakakita na effects lamang sina Simona at ang Araw City. Ngunit ayos lang, mabuti nga kung ganoon ang isipin ng mga tao. Sa sobrang ganda ng lahat ng iyon ay baka ipagawa pa sa kanya na tema sa mga events, sa palagay niya ay iyon na ang tuluyang magpapasikat sa kanya. Makikilala siya sa buong mundo dahil sa kakaibang ganda ng Araw City.
Ang luwang ng ngiti niya nang maalala ang nasabing video ay natamimi siya. Kung ganoon pala ay ang nakita niyang imahe ng mga tao na nasa kalangitan ay sina Simona, ang mga dikusanon. Pero anong klaseng nilalang ba ang mga ito? Kahit kailan ay hindi pa niya narinig ang ukol sa mga ito. Sabog pa rin ba siya dulot ng mga tableta? Pagbukas ng malalaking pintuan ay nasilaw sa liwanag na nagmumula sa loob si Renato. Nang masanay ang mga mata niya sa liwanag ay nakita niya ang napakaraming tao na kagaya ni Simona. Inakay siya ng babae patungo sa pinakagitna ng lugar sa isang entablado. Para siyang magko-concert o rarampa sa isang fashion show. Ngunit imbes na sigaw ng kagalakan, ay pinapanood lamang siya ng mga dikusanon na para ba siyang may nagawang mabigat na kasalanan, na ilang si Renato. Lalo na nang iwan siya ni Simona, Renato Sandejas. Nagulantang siya sa malaking tinig na nagmula sa kung saan. Nagpalingalinga siya ngunit hindi niya mahanap sa libo-libong dikusanon sa paligid kung sino ang nagsalita. Napalunok siya, ikaw pala ang hambog na taong nagpalipad ng drone malapit sa palaruan ng mga bata, muling wika ng malaking tinig. Ano, natakot ang mga bata sa ginawa mo, kamuntik na silang tamaan ng mga elesi ng drone. Nang silipin ka namin ay nagpapakasaya ka pala 10 ng iyong mga kaibigang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Patuloy nito, hindi siya nakakibo, totoong lutang sila ngunit hindi naman niya sinadyang manakot ng mga bata. Sa pag-aaral namin sa iyong personalidad at karakter ay nalaman naming isa ka pala talagang palalo at mayabang na nilalang. At ang ginawa mong pagpapalipad ng drone ay upang magpasikat. Ang pagpayag mo ring sumama kay Sargento Simona ay may layunin din ng pagpapasikat. Nanlaki ang mga mata ni Renato at hinanap si Simona. Sargento, pulis pala ito. At ang imbitasyon sa kanya ay isang pag-aresto. Ayaw na ayaw namin sa mga katulad mo, sabi muli ng tinig. Dahil dyan ay hinahatulan ka ng kamatayan. Doon nahanap ni Renato ang kanyang tinig. Teka lang. Masyado naman yatang harsh ang parusa ninyo. I don't even have an attorney to. Nasa teritoryo ka namin, kami ang batas dito. Oh wait, nasapon niya ang tiyan nang biglang makaramdam ng sobrang pananakit ng sikmura. Napangiwi siya at napahawak naman sa kanyang dibdib nang doon maramdaman ang tila humihiwang sakit. Napasigaw siya, maya-maya ay tila buong katawan na niya ang hinihiwa at sinusuntok. Subalit wala naman siyang makitang kahit na anong sugat, bagkus ay sa bibig niya nagmumula ang masaganang pag-agos ng dugo. Sobrang sakit, para siyang pinupunit. Kaming mga dikusanon ay may reputasyon bilang maiinitin ang ulo at mapaghiganti. Subalit iyon ay nangyayari lamang kung kagaya mong may masamang ugali ang pinag-uusapan. Napaiyak siya. Gusto lang naman niyang sumikat. Literal siyang namilipid sa nadaramang sakit at hirap, mas mabuti pa yatang mamatay. Nagsigawan at nagsuka ang mga nakatagpo sa bangkay ni Renato sa loob ng cabin nito sa Yale. Para na lamang nakatumpok na damit ang binata, bali-bali ang buto nito, at sa itsura ay parang magkakasya na lamang ang dating malaking bulto sa isang maliit na kahon. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari dito, ngunit lahat ng kasama sa yate ay suspect. Makaraan ang 2 linggo ay isang mangingisda naman ang nakapulot ng isang mamahaling cellphone sa baybayin.
Mukhang sira na yon, ngunit nang i-charge ay ayos pa rin, gumana at natingnan ng mangingisda ang nilalaman. Ultimo Pictures. Kumunot ang noo ng mangingisda nang makita ang mga huling larawan ng isang lalaki sa isang pagkaliwa-liwanag na lugar. Pinagbubura niya ang mga iyon at ibinenta ang cellphone.